Matagumpay man ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hindi maikakaila na nananatili ang tensyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Lumutang pa ang radio challenge sa pagitan ng dalawang grupo. May unang balita si Joseph Morong. Nagbalik na sa Puerto Princesa, Palawan ang unay sa May 1 and 2 mula sa misyong maghatid sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ng bagong supply ng pagkain at gasolinang kasya ng isang buwan. Nahihatid din ang mga sundalong papalit sa pagdestino sa barko. Isa ito doon sa mga resupply boats na matagumpay na nakapaghatid ng mga provision doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. We're happy that they are safely back. Yan ang importante. Personal na pagbati ng mga opisyal ng AFP Western Command, pizza at ice cream na sumalubong sa mga sundalong mataas ang moral. Pero hindi biro ang pinagdaanan nila. 315 kilometers mula sa Palawan ang Ayungin Shoal. Habang nasa bandang Sabina Shoal ang resupply mission na 248 kilometers mula sa Palawan, tila nakapagpatentero pa rin sila sa China Coast Guard. Bukod sa bumubuntot ang malaking barko ng China sa supply ship, ilang beses ding tumawid at huminto pa ang barko ng China sa daanan ng barko ng Philippine Coast Guard. 3 beses din daw nag-radio challenge ang China sa BRP Sindangan at BRP Cabra. Ito ang pagradyo sa BRP Cabra na nasa video ng Agence France-Presse. China has indisputable sovereignty over the Nanshan Islands, including Ren'ai Reef and its adjacent waters since ancient times. Ang pagsagot naman ng BRP Sindangan kuha sa video ng PTV. China Coast Guard Vessel 3302. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Sindangan MRRV 4407. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Inaalmahan daw ng China ang pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. There has never been problem with the delivery of humanitarian supplies. The problem was with the transportation of large scale of building materials. Dinigyan sa radio challenge ng China na pinalagan ng PCG. In the spirit of humanism, we only permit your ship carrying food and other necessary living materials and rotating personnel without construction materials to the illegally grounded vessel. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. We don't need permission because it's yung law has already provided us the authority to exercise jurisdiction over that area. Maliban sa mismo mga bangkang may dalang supplies, walang ibang gustong padaanin ng China. Government vessels are not allowed to enter. To avoid miscalculations, leave and keep far off. Otherwise, you bear full responsibility for all the consequences. Para wag magkabanggaan, nagradyo ang PCG. You are requested to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Sa naudlot na resupply mission noong August 5, binugahan sila ng tubig ng China Coast Guard. Walang naganap na pag-water cannon ngayon pero sa videong ipinakita ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., kitang pinagana ang mga water cannon sa isang barko nila. They were flexing their muscles. No? Parang pinapakita nila na nandito kami at ready kaming gamitin itong mga water cannons. Sabi ni Brawner, pwede raw gamitin sa ganitong misyon ang barko ng Philippine Navy pero sa ngayon, hindi muna natin ginagawa para lang hindi tumaas yung tension dun sa South China Sea. Napuna naman ng PCG na mas maliliit ng barko ang humarang sa resupply mission ngayon. They are losing the propaganda of the discourse, no? The David and Goliath optics. So every time we capture that photo, they are being widely condemned in different parts of the globe. Sa gitna ng biyahe ng resupply mission, isang eroplanong may nakalagay na Navy ang umaaligid. Ayon sa Agence France-Presse, P-8 Poseidon plane ito ng US Navy. Tikom ang bibig dito ng US Embassy pero anila anuman daw ang military activities ng Amerika ay may koordinasyon sa Pilipinas. Sabi naman ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, minomonitor daw ng Amerika ang isinasagawang resupply mission via satellite.
Para sa DFA, maiiwasan ang mga pangaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas kapag nabalangkas na ang Code of Conduct sa South China Sea na mahigit 2 dekada ng pinag-uusapan. Pero habang binabalangkas pa yan, giit ng Westcom, trabaho nilang i-maintain ang BRP Sierra Madre. We're staying there, we're deploying people there. Kaya tuloy ang mga rotation at reprovision mission tulad ng ginawa sa Ayungin. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.